Itong usapin na ito ay hindi po ito pwede nating basta isang tabi. Sapagkat ilang libo pong bilanggo ang naapektuhan dahil sa kalokohan lang ng isang tao o dalawang bilanggo o tatlong bilanggo. Senator Robin Padilla nanawagan sa mga senador at sa mga congressman na magkaisa para magtulungan at ayusin ang sistema ng Bucor at mga bilanggo. Aniya ay dapat seryosuhin at bigyan pansin ang mga bilanggo na nagpupuslit ng druga sa bilibid. Mga congressman, mga senador, hindi po nating dapat i-put on trial ang lahat ng bilanggo dito. Ang dapat po natin ditong pagtuunan ng pansin yung mga bilanggong nagpapasok ng droga na po. Ang hiling ko po sa inyo, maimbestigahan natin to ng tama talaga kung paano tumakas tong ulol na ito para wag pong pamarisan. Kaya siya nakatakas noon ay meron siyang gamit na ballpen, naghanap siya ng mga bisitang kasintangkad niya at pagkatapos kinopya na lang niya yung mga nakalagay sa braso na tatak ng Bucor. PDL Michael Cataroha ay may balak talagang magsinungaling dahil hindi tugma ang kanyang sinasabi sa mga pulis at noong dinala siya sa prosecutor's office. Tumakas sa pamamagitan ng pagsuot sa ilalim ng isang garbage truck at di umano ay mayroon pa lumabas sa social media na pinapakita sa Twitter X na siya ay sumuot sa ilalim. Totoo ba yun? Chip, nung dinala sa inquest, ano nangyari? Nung tinanong po siya ni Fiscal Jaime Co kung paano siya nakatakas, sinabi naman niya po na sumabit po siya sa truck ng basura palabas. Sa pagtatanong ni Senador Francis Tolentino kay Michael Cataroha kung anong oras at paano siya nakatakas ay inamin naman niya kaagad dahil kung magsisinungaling naman siya ay madagdagan lang ang kanyang kaso dahil naka-under oath siya sa Senado. Michael Cataroha, kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 po. Anong oras? Alas 9 po ng umaga. Noong tinatanong na si General Katapang at yung abogado na nag-imbestiga sa nangyaring pagtakas sa loob na bilibid ay nauutol pa siya, at iba naman ang kanyang sagot sa tanong ng senador kung kailan may lalabas ang report. General, yung Board of Inquiry nyo kung paano tumakas siya, kailan lalabas yung report? Your Honor, unang-una po, ang pinagbasihan po namin, kaya po nasabi ng Bureau of Correction na July 14, ay nagkontak. Ang tanong ko po, kailan lalabas yung report nyo? Siguro po, humihingi po kami ng mga 2 linggo po. Si Michael Cataroha ay isang kriminal at isang carnapper, pero parang inosinting sumagot sa simpleng katanungan ni Senador Tolentino. Aniya hindi niya alam ang oras dahil wala siyang dalang orasan. Ano oras lumabas yung truck ng basura? Ba? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Ano? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Sabi mo, pumasok yung truck ng basura ng alas 9. Opo. Nakatakas ka rin ng alas 9? Hindi ko lang po alam kasi wala po ko nalang orasan nun eh. Walang relo. Opo, wala. Ayon pa kay Cataroha, pumasok siya sa ilalim ng truck ng basura, kaya natatanong ni Senador Tolentino kung bakit walang salamin, or ang tinatawag na under chassis mirror, ginagamit yun para makita ang nasa ilalim ng sasakyan. Bakit kaya wala ang Bucor dito? Walang nag-i-inspection, paglabas at pagpasok ng mga sasakyan, at wala ding canine dog. Paano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura? Pumasok ka sa basurahan? Kumain po ko kay Lalo ka. Sa ilalim ng truck, pumasok ka? Opo. Wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Hindi ginagawa rito? Yung salamin? May salamin para tingnan yung ilalim? Wala po ko nakita eh. Wala ka rin nakita aso? Sa patuloy na pagtatanong ni Senador Tolentino ay umamin na talaga si Michael Cataroha na marami na palang tumakas maliban sa kanya, yung iba namatay at ang iba pinatay. Kapag tumangka kang tumakas at mahuli ka, maraming galit sa'yo, una yung gwardya at iyong pangkat. Sa pagtagal mo rito, ganun katagal ka na rito? 2 taon? Wala po 2 taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Tingnan, balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba namatay. Sabi mo? Opo. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like, share ang subscribe sa ating channel para updated ka sa mga bagong videos. Parang nabingi si General Katapang sa tanong ni Senador Robin Padilla kung ano daw ang mawawalang privilege sa mga bilanggo. Ang sagot naman ni Katapang ay tungkol naman ito sa policy ng Bucor. Narito ang kanyang sagot. General, ano po ang mangyayari ngayon doon sa mga bilanggo niyan? Ano pong mawawalang privilege sa kanila? Reviewin po namin yung
policies dito, pati kasi may version rin siya na balak niya sumabay lang sa mga bisita. Lahat po ng policy i-review, pati pagkuha ng basura, kung anong oras at dapat siguro wala ng mga pahinante katulad ng PDL na nakikitulong pag... Nung ang Kongreso ang nagpatawag ng hearing tungkol din kay Michael Cataruha, na itanong ni Congressman Acop si General Katapang tungkol ito sa Bucor Operating Manual at parang walang alam dito si Katapang at na-surprise pa siya sa tanong. You have a Bucor operating manual. Tama po? Yes, Your Honor. How do you decide kung saan nyo dadalhin ang isang PDL sa maximum, medium, at saka minimum? Pursuant to our manual, if somebody is committed to Bucor, he will be brought to our RTC, our reception and diagnostic center, and he will be assessed on how he will be put into, whether he should be put on the maximum, minimum, or medium. But usually what happens is for those who have crimes that they have committed more than 10 years, they are committed at the maximum security compound. Hindi na kontento si Congressman Acop sa sagot ni Katapang, kaya pina-assignment ni Katapang na basahin ang Bucor Operating Manual. Siguro, General, basahin ninyo yung Bucor manual ninyo. Galit na sinabihan ni Senator Robin si Michael Cataruha na mababawasan ang privilege at madadamay ang ibang preso sa ginawa mo, at tinanong ulit si Katapang ni Robin Padilla kung anong privilege ang mababawasan. Narito ang sagot ni Katapang. Yung dalaw naman po tuloy. Kaya lang yung overnight po ang wala, medyo ngayong walang dalaw. General, yung kasi ang nakakapagpawala ng init ng ulo. Alam nyo naman, yung change oil ang tawag natin. Mahalaga yun. Opo. Baka pumunta sa ulo yung oil. Opo, yung kasabihan nyo, yung init ng sa Opo. Kawakas nakangiti na si Katapang sa sinasabi ni Senator Robin tungkol sa change oil. Mahilig din siguro siya sa change oil dahil ba marami siyang sasakyan, pero sa huli mabait at malambot pala ang puso ni General Katapang dahil walang masyadong magbabago sa Bucor, tuloy ang dalaw at siya pa ang mag-a-adjust sa mga bilanggo. Ma-review namin kung ano ba talaga ang kwento ng nangyari dito. We will adjust and hope